Labs and welcome back sa my YouTube channel. So for today's video, babahagi ko ako sa inyo kung ano-ano yung mga ULA platforms na nahiraman ko na before at ngayon ay may mga unsettled account or overdue amount pa po ako dito na hanggang ngayon ay unsettled pa rin at hindi ko na siya nabayaran at possible na hindi ko na nga mababayaran. So, ayun po mga labs, gusto panoorin nyo ang video na ito dahil i-reveal ko na rin po ito sa inyo. Nang sa gayon nga po, ay kayo din, kung may mga existing account or may mga unsettled account din po kayo, baka magkakapares lang din kaya tayo or baka nakarelate din po kayo dito sa status ng mga unsettled account ko at kung bakit nga ba hindi ko na siya nabayaran at hindi ko na siya mababayaran ngayon. So, bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, ang unahin ko nga po dito ay si Cash Express. So, alam ko naman po na marami na po sa inyo or marami po sa atin yung naka-engage na po ng pangungutang dito kay Cash Express. At alam ko rin po, nakaramihan po doon ay maraming complaint at maraming negative feedbacks dahil nga po sa hindi magandang patakaran ni Cash Express dahil loan shark siya at may mga text blast or calls, email at ganoon din po sa mga nagpipim po about kay Cash Express. Yun din po yung mga na-experience nila. Ito nga po si Cash Express, so may balance pa nga ako dito na 24,900 kasama na interest nila dyan na supposedly nga po ay 1,800 lang babayaran ko noon and the rest po dyan yung interest na nila o yung pinatong na nila doon sa 1,800 and sa loob nga po ng 6 months na i-forward na as sold sa MBA or sa third party collector nila yung account ko and hindi na po yan tumaas hanggang sa umabot na po ngayon ng 2 years. So sa status ko, so no follow up, no text, no calls from the third party or agent and zero harassment. Mapa-email man or any threats, so wala ako ditong natanggap. So nagtataka man, inisip ko na lang, nagpasalamat na din deep inside sa kabila ng lahat, kaya kinonsider ko na siya na close account. Kahit sa spam messages ng email ko, so wala akong nakikita, or spam messages ng text, so wala akong nakikitang email mula kay Cash Express. Second nga po yan dyan is si OLP or si Online Loan Pilipinas. So ngayon ko lang po ito i-reveal sa inyo dahil under observation ko pa ito at umabot na po ngayon ng almost 1 year and a half na may unsettled overdue amount ako dito kay OLP. So nakautang ako dito kay OLP ng 5,000, second loan ko po yon at ang pinakang total repayment ko nga po dito ay 8,000 plus. And ang naalala ko lang noon, nagkasagutan kami ng ahente nila via email. So hindi ko alam kung bago lang din yung ahente na yon or natakot din ba siya nung magkapalitan kami ng conversations. Kung yun ba yung pinakang rason niya. Since then, hindi na ako nakatanggap ng email mula sa kanya. Starting po noon, so isang beses lang ako dito noon nakapag-repay ng 3,000 pesos. So meron pa nga po ako balance dito ng 5,700. And since then, wala nang follow-up na email si ahente para singilin ako para doon sa second repayment ko. So, umabot na ngayon ng 1 year and a half na. So, wala akong na-receive dito na any text kung na-forward na rin ba yung account ko sa third party collector nila. So, nagtataka man. So, naging kampante na rin po ako. Naging silent na rin lang din po ako. At hindi ko na rin po, never ko na rin po na sinubukan na i-open yung application nila para i-try kung existing pa rin ba yung account ko dito. Dahil inisip ko nga po, baka matrace pa nila na may utang ako dito. Nagtataka lang din ako dahil alam ko na may utang pa nga po ako dito kay OLP pero may natatanggap ako dito ng email mula sa kanila. Hindi ko alam kung system generated ba yung mga emails nila dahil may natatanggap ako lately na upload na nga daw po yung loan request ko dito kay OLP. So nagtataka man ako bakit may ganun silang email sa akin. Meron nga akong existing account sa kanila. So, ang ginawa ko, so, didma ko lang, so, hindi ko na siya tinry na i-open yung email nila na yun. Dahil nga po, may utang pa ako dito. Kino-consider ko na siya as
closed account na rin dahil nga po 1 year and a half na ngayon na hindi ako nakakatanggap dito ng reminders or ng mga follow-up text or calls mula sa kanila. No harassment, no text, and no calls. Feeling ko, hindi nga talaga na sila maniningil. Feeling ko na libre na ako dito kay OLP. So, third nga po dito ay si KV ko. Ilang buwan din ito na nag-send sa akin ng reminders or iba-ibang number po yan. At may third party collector nga ito na sinisingal din ako. Nabayaran ko na nga daw po yung utang ko dito worth of 1,600 pesos. And dahil nga daw, meron daw po ako ditong unsettled account or unsettled amount for 1,000 pesos. So, totoo naman na nag-try ako na manghiram dito sa kanila ng pera and pinakita naman nila dito yung repayment period ko doon sa 1,000 pesos na in-approve nila. So, ang masama lang po dito mga loves, dahil wala naman talaga akong na-receive na pera mula dito kay Kevin ko. Natural naman po talaga na hindi ko siya babayaran. So, nagtataka lang ako bakit panay text nito and panay padala text messages na sinisingil ako kasama na rin po yung third party collector nila. So, ilang months po yan. So, mga umabot po ng 8 months or 6 to 8 months na nagpapadala sila kahit napupunta sa spam messages. Nandyan, may mga text po dyan na naniningil sila. Pero hindi ko yun siya pinansin. Dinidma ko lang. Never kong sinagot yung text messages nila and then calls nila dahil ayoko na makipag-confront sa kanila dahil wala nga naman talaga ako dito utang. Fourth nga po dito ay si peso ready naman. So, 1 year na ako dito nakabayad. So, matagal na. And never na ako dito nag-attempt na manghiram ulit. Dahil alam ko nga po na malaki yung interest nila dito. Loan share ito. Kaya hindi ko na siya or never ko na siya inutangan ulit. After nung mabayaran ko in full amount yung last repayment ko dito. After 1 year no, nagdugulat na lang ako dahil may mga nagte-text sa akin. Maraming mga numbers na iba-iba, napupunta na lang yung iba sa spam messages para i-remind ako na mayroon nga daw po akong utang pa dito na umaabot pa ng 6,000 plus. So, medyo malaki po yun para bayaran ko sila, which is nabayad na nga po. And nagtaka ako bakit may mga collector pa sila para maningil. Naman na rin ngayon. So, dumalang na rin yung mga nagte-text sa akin, yung na mga collector nila para i-remind ako sa utang ko na bayad ko na nga last year pa. So, and last nga po dito mga loves ay si Prima Loan online loan application. So, ito naman po si Prima Loan. Last month lang po ito na nang mag-try ako dito na mag-apply at akala ko noon ay reject na or failed na yung application ko dahil umabot na po ng 1 month. So, walang reminders, walang notifications kung approve ba yung application ko dito or hindi. Or kung magdi-disburse ba sila ng pera sa GCash account ko or hindi. Dahil after 1 month po noon, nung supposedly ay i-install ko na si Prima Loan sa cellphone ko at na-open ko siya. Ayun, bigla na nga lang din ako nakatanggap ng 3,250 dito. Pumasok agad sa GCash account ko. So, nagtaka ako bakit biglang may pumasok ng ganung amount. And then, nung binalikan ko yung application nila, doon ko nga po nakita na within 7 days lang din ay kailangan kong ibalik yung perang sinend nila na 3,250. Pero, kailangan kong ibalik ang full amount na 5,000 pesos. So, napakalaking amount para bayaran ko sila within 7 days lang din. And then, hindi ko naman na ginusto na utangan sila dahil akala ko ay reject na nga. So, ang ginawa ko dito mga loves, so kinabukasan lang din. Tinignan ko yung email address nila doon sa kanilang all about. And then, nag-email ako sa kanilang CSR. So, wala akong reply na natanggap dito. But then, doon nga po sa kanilang application, meron na kaagad doon kung ng repayment procedure kung saan nga ba magre-repay. So, binalik ko kaagad yung pera nila na 3,250 gamit lamang din po yung reference number na binigay nila doon sa repayment procedure na binigay nila. Nung bumalik ulit ako sa kanilang application, so, nakita ko na zero balance na ako yung account ko dito kay Prima Loan. After 1 week po nun, so, may mga maniningil ulit ito si Prima Loan, mga ahente nila. So, iba-ibang number na naman ulit. At meron lamang din po na isang number na nag-text na nagpakilala naman. So, babae siyang agent. Once nga lang po ako dito nag-reply. So, sinabi ko, nabayad na nga po ako. After nun, so, dumalang na rin ahente nila gamit yung iba-ibang cellphone number para maningil. So, dinidma ko lang. So, hindi ko na po sinagot yung mga yun. Dahil alam ko wala na ako ditong utang. And the rest po dyan mga loves, yung mga ibang platforms naman dito na nahihiraman ko, ako po ay na-approve karamihan doon sa mga OLAS na 7 days lang din ang repayment period. So, after 1 week, kailangan mong ibalik. And then, kapag na-approve ako dito at nag-disperse sa GCash account ko, so binabalik ko na rin agad-agad para naman po ay iwas sakit ng ulo at iwas stress at para iwas harassment na din.
gusto ko nga lang po dito iparating sa inyo, no? Kung kayo man po ay same status or nakaka-relate man po kayo dito sa naging status ko sa mga pagkakautang ko sa mga OLA. So, gulang po sa buhay, always pray lang po tayo or ma-overcome natin yung mga pinagdadaanan natin dito. Especially nga po kapag dumarating sa point na hindi tayo makapagbayad agad dahil hindi naman sa lahat ng oras ay meron tayong pera na papangbayad sa kanila. So, wag laging mawala ng pag-asa at always pray lang din po tayo na ma-surpass din po natin or ma-overcome din natin yung mga overdue amount natin sa mga previous na mga ulas na nahiraman natin ng pera. Thank you for tuning in po ng mga loves ko. So marami pong salamat as always. Merry Christmas po in advance po sa ating lahat. Thank you po. God bless. Bye-bye. Yeah.